Lola sa Nueva Ecija, kinawawa, tinugbog sarado. Ang mga gumulpi, sana po, huwag kang atakin ng high blood. Mga barangay tanod at mismong mga kaanak. At ang kwento ng isang sikat na TikToker na dati ay biktima ng pambubuli at pangangawawa dahil sa isang aksidente. At ngayon, nakaka-inspire siya sa mga kabataan sapagkat isa na rin siyang kilalang SK chairman. Ito muli ang food trip na pangontra sa inflation. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Tad-tad na mga sugat at pasa. Yan ang tinamo ng isang lola sa Nueva Ecija. Imbis kasi kaawahan, unawain at alagaan ng kanyang makaanak, bugbog sarado ang kanyang napapala mula sa kanila. Ang masaklap pa, maging ang mga kabarangay niya, binabastos siya at pinagtatawanan. Ano ang kwento? Panoorin. Yan ang marahas na dinanas ng isang lola sa Nueva Ecija. Ang malala pa, hindi lang isang beses itong nangyari, kundi 3 pa. Sa maliit na bayang ito sa Nueva Ecija, nahanap namin ang lola sa viral video. Siya si Gloria Manuel de Jesus o Goya, kung tawagin sa kanilang barangay. Walang asawa at anak, kaya madalas ay tambay daw siya sa barangay hall kung saan maraming tao. Sa kabila ng kanyang katandaan, bakit nga ba siya sinasaktan? Kuwan po siya, makulit po. Pagka po may narinig siyang hindi maganda, ayun, nagmumura din, nagkukonding. Ayun, lalo na pag hindi nagbibigyan ng pagkain, makulit. Madahal lang po kasi maglaro kami po dyan. Pag nakita po kasi namin naglilinis lang po na talaga, tsaka po naglalakad-lakad po na. Mula nung ako'y maupo ho rito sa barangay, dito na ho kumakain yun at dito na rin parang dito na rin nakatira. Hindi naman ho umuwi sa kanila yun. Dito rin ho natutulog. Wala raw sanang problema sa pananatili ni Lola Goya sa barangay hall. Ang kaso, madalas daw siyang sakit sa ulo ng mga residente. Meron din po siya na time na umakyat po sa room ng BHW. Naiwanan po namin na hindi nakalak. Pinagtatapon po niya yung mga dapat na report na i-deliver namin sa mga tao. Ang ugali noon, pagka kuwari hindi kayo nagkasundo, may nasabi kang against sa kanya, mumurahin ka. Siyempre, alam ko yung kanyang kapasidad na may kulang-kulang nga. Pinagpapasensya ko na lang. Dahil sa kanyang pagmumura at pananakit ng mga residente, tila napiko na raw ang ilan sa kanila. Si Lola, pinanggugulpi na. Pero sino-sino nga ba ang mga nanakit kay Lola Goya? At paano sila humantong dito? June 26 nang makunan sa video ang unang insidente ng pananakit kay Lola Goya. Ang babaeng nakasuot ng maroon na t-shirt, kinilalang si Susana Manuel Mendoza, 65 years old. Kaanak pa pala ni Lola Goya. Humarap si Susana sa atin at pinaliwanag kung ano na ba ang kwento sa likod ng kumalat na video. Nung pong minsan, hindi pumunta siya, humihingi daw siya ng pagkain. Yung tagaluto kong pamangkin ko, hindi pa po nakakaluto. Nagalit na siya. Ang ginawa po, lumabas ng gate at saka kami pinagmura. Bagong gising po ako noon. Di, ba't ka ako nagmumura ka? Ang laki-laki ka ng bahay niyo, wala kayong pagkain eh. Hindi siya tumigil ng kamumura. De, nilabas ko, tinugis ko. Tumopa siya ng aputol na kahoy or bato, binato ko. De, tinugis ko. Ang intensyon ko naman po, kaya ako ginaganon, pinipigil ko siya para hindi siya makabangon dahil nananakit. Pero hindi ko po intensyon, saktan siya kasi ako naaawa nga sa kanya. Lingid sa kalaman ni Susana, nakuha na ng isang concerned citizen ang pananakit niya kay Lola Goya.
Ang ibang kaanak ni Lola, wala rin kaalam-alam sa mga pangyayari hanggang sa nasundan pa ito. Nung July 5, nung mangyari kay Severino, nagkadagandagan na yun. Lumabas ngayon yung kay Susana. Tsaka kay Ang tinutukoy ni Chairman, ang isang insidente kung saan hinataw ng patpat si Lola Goya. Ang nanakit naman kay Lola ngayon, ang 72 years old na barangay tanod na si Severino Amang Puno, na pinsang buo pa naman ni Lola. Kwento ni Amang, kasagsagan ng liga sa barangay na mangyaring insidente. Ako po kasi naka-duty, may palaro dito kaming basketball. Nung pong naglalaban na po, nung una, nagbababag itong Orson at saka itong Goya nga, yung babae. Binawal ko ho yun, dinabawal. Ngayon no, galit na nagalit. Yung balaunan, ito referee mo na pagbalingan, binabalibag. Kaysa lang ko nung naglalaban yung basketball. Dahil binawal ko ho ngayon. Binagalit pa sa hakat, minumura pa ako. Diluduran. Hindi pa ako nakapigil at matanda ako. At ikaw mo, pinsang buo ko nga ho, hindi ako ginalang at masama ko sa akin yung aking iglesia minumura. Bawal ho sa amin yun. Kanya sa galit ko, kumuha ko isang patpat. Hindi naman itinanggi ni Amang ang pananakit. Kinabukasan, agad siyang sinuspindi ng barangay. Hindi pa tapos ang pananakit ng mga tao sa matanda. Sa video namang ito, itinumba na nga si Lola Goya sa sahig. Pinaulanan pa ng mura. Ang mga kabataan sa paligid, panunood lang. At tila nanonood pa ng boxing match sa lakas ng sigawan at palakpakan. Ang lalaking ito, residente rin pala sa barangay. At ayon sa mga otoridad, may problema rin daw sa pag-iisip. Katunayan, kalalabas lang daw nito sa isang mental institution. Samantala, wala palang kaalam-alam ang mga pamangkin ni Lola Goya sa mga pananakit na nangyari. Nalaman na lang daw nila nang may mag-send sa kanila ng mga videos. Akala siguro nila walang tao na magmamalasakit na ipo-forward sa akin yung through messenger yung pangyayari. Kaya nagulat ako. 3 araw akong hindi kumakain, ma'am. Hindi ako natutulog kasi naawa ako sa kanya kasi nung nakita ko siya nung July 7. Nakita ko, ma'am, ganito niya, may sugat siya. Tapos yung ganito ay may pasa. At dahil sa kabanatuan, naninirahan si Chona. Lingguan lang kung mabisita niya ang tiyahin sa San Isidro. Pero, ni minsan ay hindi raw nila pinabayaan si Lola Goya, di tulad ng sinasabi ng iba. Kasama raw nito sa bahay ang kapatid ni Chona na si Joey at kanyang anak. Yung tita ko po talaga, gusto po talaga na pumupunta po sa barangay siya para po makalimuha sa mga tao, para kung dito po siya lagi sa bahay, maiinom po siya. Wala pong katotohanan po yung mga sinasabi po nila na yun kasi po wala po silang basihan sa pamilya namin, di naman po namin sila nakasama. Na yung tita ko po na talaga na nagagabayan ko po yan. Lalo na po pagpapasok po ako sa hardware, magigising po ako ng 4:30, magluluto na po ako noon. Tapos po yung anak po yan, katulad po ngayon may pasok, ginagayak po yung anak ko. Tapos po kapag po kumain siya, tinatawag ko po siya na kumain na silang parehas bago po ako pumasok po ng hardware. Bukod daw sa mga maling balita na kumakalat sa kanilang barangay, masama rin ang loob nila dahil tila hinayaan na lang daw ng mga otoridad ang walang habas na pambubugbog kay Lola. Maaaring nagkulang yung mga barangay kahit nakikita na nila, hindi nila binabawal, di po ba? Katulad po nung nangyari kay Nino Amang, may nakaharap na barangay, dapat nilapitan na nila. Hindi na po kailangan makadalawa, makatatlong hampas. Paano po nilang naatim na magkagano ng sobra? Hindi ko po pinapaligan yung ano. Sinasabi ko lang, ang sabi ko nga po, hindi sa lahat ng oras, yung tao makapagpapasensya ka po, di ba? Hindi, ayun po ang ibig ko lang iparating. Nakaharap na ni Chona sa barangay sina Susana at ang ninong niyang si Amang. Humingi raw ng tawad ang dalawa at naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Pero ang ibang mga kapatid ni Chona, desidido na mapanagot sa batas ang mga nanakit sa tiyahin. Ito na po siya. Nasampa na po natin siya ng kaso sa piskalya kahapon. Yung tatlo, si Susana Mendoza, si Severino Puno, at saka si meron kaming inaantay din na
supplemental evidence, yung psychological check-up ni Lola Goya, napakahalaga bilang ebidensya po. Kung itutuloy po niya yun nga po sabi ko, wala akong magagawa. Pero sana, maayos. Di po ba, no? Yun lang naman po ang kapupuntahan kasi magkakamag-anak nga kami. Manghihingi ako ng paumansin sa pisang ko. Kung ako ay nabigla ka ako, Goya. Sana ho kakit, tulungan ako ng Panginoon. Makalipas ang mahigit 1 buwan pagkatapos ng pambubugbog, kumusta na nga ba si Lola Goya? At totoo ba ang mga bintang laban sa kanya? Huwag bibityo, magbabalik pang kapatid mo. Walang habas na pananakit ang inabot ng isang lola sa San Isidro, Nueva Ecija mula mismo sa kamay ng kanyang mga kaanak. At tila hindi pa sila nahiya na ipakita ito sa ibang residente na tila nagbubulag-bulagan sa karahasan. Masaya pa atang nanood sa pang-abuso sa matanda. Hindi lang daw sugat sa katawan ng tinamo ni Lola Goya. Ang sakit sa puso't isipan niya, nag-iwan din ng marka. Dinalaw namin si Lola Goya sa kanyang munti at payak na tahanan. Kahit hindi pamilyar sa mga taong nakikita, ngiti at tawa ang sumalubong sa amin. Malayong-malayo sa matandang puro iyak at hinagpis habang binubugbog sa mga video. Pero may bahid pa rin siya ng pagiging mahiyain. Ayon sa pamangkin ni Lola na si Chona, hindi raw ganito noon ang matanda. Nagsimula raw maging mailap ang tiyahe niya nang mangyari ang mga insidente ng panggugulpi. Noong kasi, nahahawakan ko siya. Nahahawakan namin siya, hindi siya masungit na yung, huwag mo kawakan. Ganyan. Ngayon ganyan siya eh. Likas na raw na masungit si Lola Goya kahit noong pang kabataan niya. Pero hindi naman daw siya nanakit kahit pa sa kanilang mga pamangkin na siya ang nagpalaki. Medyo hindi siya ganun ka-violent nung medyo bata-bata siya. Pero nung nagkaedad-edad na siya, ayun, medyo nagiging kuha na siya. Nilulubog niya ako sa batsa. Hindi nga raw siya nagmumura, di tulad ngayong may edad na. Bagamat nalaala ni Lola Goya ang mga pangyayaring pananakit, hindi raw maintindihan ng kanyang mga kaanak kung bakit parang wala lang sa kanya kung minsan ang mga ito. Hindi naman, hanggang ngayon, hindi ako galit kay Rosana. Si Rosana yung nagbibigay ng 2,000. Parang hindi kami nag-aanong mag-away na, magkaayos na kami. Ganon. Nasa kanya pa rin yung 2,000. Di ko kukunin niya, baka papakulong kita ka ako. Mabilis daw magbago ang mood ni Lola Goya. Kung minsan masaya, minsan malungkot, at kung minsan parang walang emosyon. Nag-aalala ang kanyang mga kaanak, lalo't pat hindi pa raw siya napatingnan sa espesyalista ni minsan. Kaya naman, para mabigyan linaw kung ano ba ang kalagayan ni Lola Goya, sinamahan natin siyang magpatingin sa doktor. Mula San Isidro, bumiyay si Lola Goya hanggang Palayan City. Ang impression ko sa kanya, yung tinatawag namin cognitive decline. Ibig sabihin, bumababa yung level ng kanyang pag-iisip. Malaki ang possibility na ito yung tinatawag nating dementia of the Alzheimer's type. No? Common ito dun sa mga elderly. Nagkakaroon ng pagbabago dun sa behavior. Kaya nagiging makulit sila, paulit-ulit. Apart from yung memory ay bumababa. In fact, hindi niya na alam anong taon ngayon, sinong presidente. Ayon kay Doc Bernard, malaking factor ang trauma sa nangyari kung bakit naging mailap si Lola, maging sa kanyang mga kaanak. Mabuti raw kung sumailalim si Lola sa iba pang lab test para malaman kung may iba pa siyang karamdaman. Sa ngayon, nagreseta si Doc ng mga gamot na makakatulong sa pagbagal ng progression ng kanyang sakit. Sagot na natin ang mga ito. Sa ating bansa, 16 sa 1,000 Pilipino ang may dementia. Sa buong mundo, aabot sa 55 milyon ang dumadanas sa sakit na ito. 60% sa kanila ang nakatira sa low-income countries. Samantala, may palaala naman ang Department of Social Welfare and Development.
kaugnay ng pangangalaga sa ating mga lolo at lola. Hindi po dapat sinasaktan. Bagkus dapat inaalagaan at inaaruga yung ating mga lolo at lola. Dapat po nating malaman kung anong po ba yung mga dahilan kung bakit ang isang individual ay nagre-react in certain manners. Napakahalaga din na umunawa po tayo. Alamin natin kung paano mas mapangalagaan nang sa gayon hindi maging irritable, hindi din po maging violent, quote-unquote, yung mga ating mga lolo at lola. Siniguro naman ni Asek Dumlao na susuriin ng ahensya ang kaso ni Lola Goya para mabigyan siya ng karampatang tulong. Suwestyon naman ni Doc Bernard, manatili muna sa isang pasilidad si Lola Goya. Pero ang sentimento naman ng kanyang mga kaanak kaugnay dito, hati. Sa akin po kasi kung makakabuti po sa kanya yon, mas better po na doon muna siya. Tatanungin ko po siya kung gusto niya. Kung ayaw naman po, hindi ko po siya pipilitin. Gusto ko po talaga nakanatili po siya dito sa loob ng bahay. Nangako naman ng DSWD, bibisitahin at titingnan daw nila ang kalagayan ni Lola Goya para malaman kung posible bang ipasok si Lola sa residential care facility pansamantala. Habang inaalam ng pamilya at ng mga ahensya ng gobyerno kung ano nga ba ang makabubuti kay Lola Goya, nagbahagi tayo ng munting tulong para maitawid ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, gaya ng mga pagkain at personal hygiene. Dapat talaga nating igalang yung kanilang mga karapatan, pangalagaan ng kanilang mga interes, maprotektahan mula sa anumang uri ng violence. Kung merong mga violences committed against senior citizens, of course, napakahalaga na i-report natin yan doon sa mga appropriate authorities for the appropriate investigation and measures. Huwag po kayong magdadalawang isip. I-report niyo po kaagad sa amin at para ito ay mabigyan namin ng kaukulong aksyon. Sinasabi din sa akin yun ng mga kaanuhan ko eh. Hindi ka naman hindi. But kaya ko lang ako makapag-anuhan sa inyo. Kasi wala akong, nag-iisa lang ako. Hindi ka, pakbasin ka. Sabi nila, ang pagtanda ng isang tao ay parang pagbabalik sa pagkabata. Mahabang pasensyang kailangan, malalim na pagmamahal at pag-aaruga ang puhunan. Hindi naman kasi sa edad na susukat ang pagkatao, kundi sa lalim at tatag ng puso. Mula sa isang lolang may kwentong kalunos-lunos, narito naman ang kwento ng inspirasyon mula sa isang SK chairman na dati ay biktima ng pambubuli. Magbabalik pa ang kapatid mo. Tayo ay nasa henerasyon ngayon kung saan ang kagandahan ay puhunan, lalo na ng mga kabataan. Pero hindi lahat ay nabibiyayaan. Ang iba, pinagkakaitan pa ng tadhana dahil lang sa simpleng kapabayaan. Para sa mga babae, ang buhok daw ang kanilang crowning glory. Ang iba pa nga, katakot-takot na pera at panahon ang inalalaan dito para lang umayos ang itsura. Pero paano kung sa murang edad pa lamang pinagkait na sa iyo ang pagkakataong gumanda? Dumayo kami sa Maragondon sa Cavite para kilalanin ang isang babaeng nalapnos at nawalan ng buhok nung siya ay musmus pa lamang dahil lang sa simpleng gasera. Ako po ay nasunog sa gasera, 5 months old, baby. Kasalukuyan, iniwan po ng kuya ko yung gasera malapit sa tabi ko. Tanging ilaw lang po namin ay gasera noon. Yung kuya ko po lumabas at may tumawag po sa kanyang kapitbahay na nakawala nga daw po yung alaga naming hayop. Yung kuya ko naman dali-daling lumabas, naiwan po ako siguro. Nagising po ako noon nagising, gumapang, nagapangan ko po yung gasera, tumaob. Saka po siya lumiyab sa ulo ko. 5 months po nangyari sa anak kong yun. Ang ginawa ko po, yung ng tangki ko po,
na wala kaming maisasaing, walang pambaon. Inano ko muna yung tangke, sinanla ko, iniwanan ko po yung anak ko dyan sa anak kong panganay. Ang hindi alam ni Nanay Soli, ang simpleng desisyon na yun ang sisira, hindi lang sa muka, kundi sa pangarap ng anak. May nakapagsabi na lang daw sa kanya na nasunog ang nooy sanggol na si Joanna. Nagpagulong-gulong po siya, nakarating po dun sa gaserang yun. Kaya naano po yung ulo niya. Nung makita kong anak ko yung para akong luka-luka, mula eskwelahan hanggang dito, takbo ako, hinahanap ko yung anak kong yun. At dala-dala nga na nila ako sa ospital. Nung makita kong anak ko, sabi ko, naku, Diyos ko, ang anak ko, Diyos ko. At dahil nga sa kakaibang pag-aanyo ni Joanna, hindi maiwasan na maging tampulan siya ng tukso. Since nung kinder po ako hanggang elementary, high school, yun po talaga yung pinaka ano po sa buhay ko, yung ibuli po ako, apihin ng mga tao, sari-sari po yung mga sinasabi sa akin. Siguro kabataan days pa lang nun, kaya nila po nasasabi sa akin yun, na ganito daw po ako, walang patutunguhan sa buhay. Since nung bata po ako, parang dinama ko lang po lahat ng sakit, yung mga sinasabi sa akin. Hindi ko po sila inintindi. Deep inside po, parang hinahayaan ko na lang po sila. Sa kabila nito, nagpakatatag daw si Joanna. Luminaw at lumawak daw ang pag-iisip niya. At sinabi sa sarili na walang salita ang magpapatumba sa kanya, kahit anong sabihin pa ng iba. Sabi ko lang po, salamat sa mga nambubuli sa akin. Dahil kung hindi niyo po ako binuli, wala po ako dito sa harapan niyo at nagpapakatatag. Sa lahat ng pinagdaanan ni Joanna, pamilya niya ang numero unong naging katuwang niya. Pero para sa mga magulang ng dalaga, tila doble raw ang sakit na kanilang nararamdaman. Magkahalong lungkot at pagsisisi. Hirap na hirap ako, ma'am, noon. Talagang hindi naman ako marunong humingi, ma'am. Noong nga, ma'am, dinala ko yung anak kong yun. Hindi kami tinanggap. Karga ko lang o yung karga ko lang yung anak ko. Hindi man lang mailagay sa higaan ng anak ko. Karga ko lang. Ang ginawa ko, tumakas na po ako. Mamuwi kami, magkina sumakay kami pauwi dito. Masakit po. At yung hirap po na ano ko sa kanya. Pag-iintindi, pagpapaligo. Habang pinapaliguan siya, ako ho natulo ang luha ko. Ako'y awang-awa, sana ako na lang. Huwag na lang yung anak kong yan. Maigi na survive po ang anak ko. Yan ay mahal na mahal ko po at kayo kung mawalay sa akin po yan, ma'am. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Joanna, hindi kailanman ito naging balakid. Siya ay nagsikap para maging isang mabuting anak. Proud na ako sa anak ko. At maano pong bata yan, masikap po siya. Talagang ginagawa niya ang ano niya para hindi siya mukhang kawawa. Sa kabila ng kaibahan ng anyo o itsura, nanatiling positibo si Joanna. Naging normal ang pamumuhay niya. At higit pa, ang mga markang iniwan ng pagkalapnos, tila wala na lang. Ang dating tampulan ng tukso at halos pandirian, siya na ngayon ang nilalapitan. Si Joanna lang naman ang SK chairman ng kanilang barangay ngayon. Marami na raw siyang pinatupad na proyekto para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Wala raw araw na hindi siya nagsikap. Ang ginagawa ko lang po dito sa barangay namin ay nag-aayos po ng mga projects ko na gagawin ko po dito sa barangay namin, sa mga kabataan. Tulad ng scholarship, school supplies, and mga clean-up drive, kasama po mga kagawad ko. Wala rin daw masabi ang mga barangay officials sa kanyang trabaho. Kahit bago pa lang sa pagiging lingkod bayan, daig niya pa raw ang mga matagal nang nakaupo. Kasama namin si SK Joanna, meron siyang sariling budget. Kung ano man yung kanyang mga programa sa barangay, siya naman nilang pinag-uusapan at meron din silang sariling session. Bait, matulungin sa barangay, at unang-una, masipag sa kanyang mga ginagawa. Buong akala ni Joanna, hanggang dito na lang ang buhay na inaasam-asam niya.
Pero isang pangarap niya pa pala ang matutupad. Ngayon kasi, nagdadalang tao na siya at masayang-masaya sa piling ng kanyang partner. Na-diagnose po ako sa PCOS, 2 taon din po yun. Thankful pa rin po ako na biniyayaan ako ni Lord ng baby. Lalo na ganito po ako. Hindi ko rin po aakalain na bibigyan ako ng baby ni Lord. At ang mga masalimuot na naranasan niya raw nung kabataan, hindi niya raw hayaan na mangyari sa anak. Saya naman po ako sa nangyayari sa buhay ko, lalo na binigyan ako ni Lord ng second chance na mabuhay at gawin yung mga dapat kong gawin. Minahal po ako ng magulang ko na sobra-sobra. At para makumpletong araw ni Joanna, may inihanda kaming munting regalo para sa kanya. Ipinasuri namin siya sa isang dermatologist upang malaman kung ano na nga ba ang kalagayan ng nalapnos na bahagi ng ulo ni Joanna. Yung pinaka-importante kung bakit dapat ito palitan itong scarred tissue na ito, hindi ito normal na balat, nakadikit na sa skull. Ang nakikita ninyo, meron parang sugat dito na paulit-ulit, gumagaling, babalik. Ang pinaka-importante po kung bakit kailangan palitan ito ng flap, ang flap ang ibig sabihin po, skin and fat na merong blood supply. Ito po, it can lead to skin cancer, yung tinatawag naming Marjolin's ulcer. Okay, pangalawa lang po yung hair transplant. Pag nagawa po yun, pati yung hair transplant pwede magawa. For the meantime, avoid mo masugatan yan. Pwede ka mag-apply dyan ng petroleum jelly, okay, para hindi siya nagda-dry. So, yun ang number 1, no? Or, kung meron kang lotion, pwede rin. Tapos, protektahan mo against yung sunlight at saka yung magka-injury. No? Kung talagang gagawin niya ng yung microsurgery, usually po yan, umaabot ng mga 1 million pesos. Nay, huwag kayong mag-worry. Wala pa namang cancer. Prevention lang tayo na huwag nang umabot sa sitwasyon na yan. May solusyon po dyan sa kanyang kaso. So, huwag kayong mag-alala. Marami po tayong mga doktor na espesyalista na willing tumulong sa mga katulad ni Joanna. Nagbigay ng konting tulong pinansyal ang aming team kay Joanna. Binigyan din natin si Joanna ng bagong mga gamit para magamit sa kanyang vlogging. Gagamitin niya raw ito para makapag-inspire pa ng maraming tao. Kapatid, palaging tandaan, hindi sa labas ng kaanyuhan nasusukat ang pagkatao. Ito'y nasa kanyang kabutihan at pakikipagkapwa-tao. Food trip ba kamo? Para sa mga butas ang bulsa, meron kaming tip para sa inyo. 15 pesos lang, busog ka na. Ang tanong, masarap ba? Tikman para malaman. Sa panahon ngayon na mahal na ang lahat ng bilihin, saan nga ba abot ang barya mo? May natagpuan kaming kainan sa Pasig na masarap na abot kaya pang halaga. Yan ang pinagmamalaki ni Ate Memi na pater with a twist. Ano nga bang pinagkaiba ng kanyang kainan sa mga katabi nitong parehas ang negosyo? Sa halagang 15 pesos, may kanin ka na, may ulam ka pa. Dito sa kabahan ng Dr. Jose Alcalde Street, Kapasigan, Pasig City, may mga kainan na malapit sa simbahan at paaralan. Isa na dito ang palaging pinipilahan, mapabata man o matanda. Bakit nga ba ito patok na patok sa karamihan? Basta murang food trip, mangunguna kami dyan. Ako po si Ate Mimi, ang may-ari ng Ate Mimi Halal Pater. Dito po yan natatagpuan sa Alcalde Street, Kapasigan, Pasig City. Halika kayo, kain tayo. Yung pater kasi, mostly pagkain ng Muslim, isang pagkain na traditional ng Muslim sa pang-araw-araw. Kumbaga, syempre sa amin, madalas sa aming mga mga business-minded. Kumbaga, sa araw-araw na busy kami, kailangan namin na mabilisan na lang na pagkain. So, bibili na lang kami dyan sa mga tindahan na sabing pater. Yun siya, may isang scoop na kanin, tapos may ulam na siya, konti. Tag 10 piso lang yan before eh. Ngayon lang kasi dito sa 15 pesos na. Siyempre, mahal na rin lahat-lahat.
Biruin mo, sa halagang 15, may laman tiyan ka na, siguradong busog ka pa. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pater? At ano nga bang twist na tinatawag ni Ate Memi? Yung pinaka-pater namin is chicken na hinimay, tapos may isda din. Meron din siyang beef or karne, yung tinatawag na randang, yon. Ganun sa... Ito lang yung pinaka-original talaga. Ito yung may nyog na pater, ito naman yung plain na pater. So, sabi ko, para hindi magsawa yung mga tao, gumawa na lang ako ng twist sa mga pagkain namin. Dinagdagan ko ng mga mino. May isaw na adobo, may sisig na manok din. Lahat po siya chicken. Tapos ito, bato-bato, Bicol Express, chicken curry, tapos may dinakdakan. Inaano ko na para maraming mapagpilian sila ba, para hindi sila magsawa sa pater lang. Pero katulad ng ibang negosyo, hindi rin naman agad na nag-boom si Ate Memi. Nagsimula ito sa maliit lang din na tindahan. At nang sinabayan ng sipag at tiyaga, patuloy itong lumago at pumatok. 2020, di ba pandemic tayo? Medyo hirap ang buhay. Yung asawa ko nag-rider, pero hindi kayang tustusan sa ganun. Siyempre, 4 yung anak ko eh. So, pumunta ako dito sa kuya ko. Ito kasi yung dating pinakapwesto kasi ito ng kuya ko, restaurant to eh. So, dyan sa kabila, sa tabi-tabi lang, pwede kami magtinda-tinda sa oras na yon. Kaya tinry ko, sabi niya, magtinda ka rin kaya. Kasi dati may nagpater talaga dito na kumbaga sa amin kasi, sabi ko, bakit hindi ko subukan din magtinda ng pater? Diyan din sa kabila. Doon lang ako dati sa may daanan. Oo. So, doon ako nagsimula, pakunti-kunti, hanggang sa natanggal kami dyan. Nakahanap ako ng pwesto, doon ako nakalipat ako doon. Hanggang sa ito, binitawan ng kuya ko, kinuha ko. Dito na ako nagtagal. Dahil nga sulit at masarap ang pater ni Ate Memi, marami na rin daw siyang parokyano sa kalapit na paralan. Madalas rin daw siyang dinadayo pa. Yung iba naman na napapadaan lang, napapapila na rin. Bali, malapit lang po siya sa school, tas affordable na rin. Tas masarap naman din. Bukod sa malapit, napakamura din niya. Sa halagang 15 pesos, makakain ka na. Plus, sobrang bilis pa ng service nila. Madalas ako dito kumakain kasi unang-una, pasok sa budget at masarap yung mga pagkain nila. Bilang rider, nakakatulong to sa akin na may ganitong option ng pagkain dahil unang-una, nakakatipid talaga ako. Yung budget sa iba na malaki yung pagkain, malaki yung babayaran dito, swak talaga sa bulsa. High school pa lang po kasi dito na ako kumakain kasi friendly siya sa budget and pang estudyante talaga. Actually po dito po kami nagkakilala eh. Ayun, kasi yun, bali nung sa simbang gabi, dito kami yung parang nag-umpisa na kumain ng mag-asama. Tayong mga Pilipino, kilala bilang madiskarte at maparaan. Bakit nga ba nauso mga murang kainan? At paano nga ba natin didiskartehan kung pati pagkain apektado na rin ang pagtaas ng presyo? Narito ang ilang paalaala ng isang financial expert. Bakit ba nauuso yung mga 10-10 at 20-20 na mga pagkain? Ito isang pagpapatunay na malikhain po talaga ang mga negosyante dito sa Pilipinas. Ito'y pangalawa, sa kabila rin ng pagtaas ng mga presyo, bilihin, kaya nga nagbibigay na po ng abot kaya ng mga produkto para makaya ng mga masang Pilipino. Ang mga ganitong kainan po ay popular at nagbibigay ng oportunidad sa mga kapuspalad po natin at limitado ang budget. Kaya masarap at murang pagkain. Planuhin po natin ang budget because ang income natin limited, expenses ay unlimited. Kaya gumawa tayo ng grocery list. Magluto po sa bahay. Alam mo naman, siyempre naman kung kakain tayo mas mataas po. Mag-meal planning or tinatawag natin mag-batch cooking. Isang lutuan, 3 beses kakainin. Ayon nga sa kasabihan, moderation is the key. Ibig sabihin, hindi porket mura, ito na lang ang paulit-ulit mong ikukonsumo. Mahalaga pa rin na may sapat na sustansyang natatanggap ang iyong katawan.
pagdating sa macronutrients, yung carbohydrates, yung protein, nakukuha natin sapat. Pero yung ibang nutrients na kailangan natin, very limited. Kasi wala siyang masyadong nutritional variety na nakukuha natin sa pagkain tulad ng fiber, vitamins, minerals na saan ba natin ito nakukuha? Siyempre sa vegetables and fruits. Bukod dito, no, it's very high in sodium, mapapansin. So kung araw-araw natin itong kinakain, pwede tayo magkaroon ng health issues. So, tulad ng high blood pressure, heart disease, diabetes, lalo na kung mataas yung intake natin ng sodium, no? Very low in fiber yung diet natin, very low in vitamins and minerals. Importante na sa mindset pa rin po natin or nasa pag-iisip pa rin po natin na hindi natin tatanggalin na kamusta ba ang katawan, hindi tuwing kakainin ko itong ganitong klase ng pagkain. So, health is wealth. Maganda pa rin na mag-invest tayo sa mga nutritious na choices kahit pa paano. Kapatid, sa panahon ngayon na nauuna ang diskarte, maiging sabayan pa rin natin ng tamang nutrisyon ang bawat pagkain isusubok. Konsiderasyon din para sa ikabubuti ng ating katawan. Alagaan ng sarili para mga mahal sa buhay ay maalagaan din. Ano man ang hamon sa ating buhay, ang ating pamilya, ang dapat lagi nating karamay. Sa panahon man ng unos, sakuna, at maging sa isang tagumpay, ang mga kwento namin ngayong linggo magsilbisa ng paalaala. Ang mga miyembro ng pamilya ay mahalaga. Mula kay bunso hanggang kay lolo at lola. Ako, ang kapatid nyo, Rafi Tulfo, kayo ang idol ko.